kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January, December 3, 2025 at tayo ngayon napupunta dyan sa may Dilarama Street, Gente de Leon, Karapatan, at dadalhin po natin yan, Valenzuela, at dadalhin po natin ito sa may Vertis North Ayala Corporate Center sa may Astor Drive Deluxe, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, ganyan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Yan, makinig muna tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Pangit na antito, lubak-lubak ka. Lastly po, structural observation and technical assessment. So, with DPWH, tinitignan po natin kung tama po yung pagkakagawa, pagkakalatag at yung mga materyales po na ginamit. So, ang role po ng AFP overall, we are a neutral verifier po. So, yun po yung ginagampanan natin role sa mga pag-inspeksyong nagaganap. But always with the DPWH? Yes, sir. Always with the DPWH. So did you have to form a special team, Padilla, para po dito sa pag-imbestiga, pagtuntun sa mga ghost projects and maybe uncompleted projects? So basically, sir, the teams are composed of our engineering brigades and engineering battalions po. Hindi pa lang kung sino lang din, ma'am, yung so may specific na, bakit po ito dahil may knowledge na sila since engineering battalion ito, po? Yes po. Kasi kami naman po ay transitioning to becoming combat engineers. No? So meron po tayong capabilities dyan. Nag-build po tayo ng mga bridges, nag-build po tayo ng roads. Marami naman po proyekto ang ating mga engineering brigades po. Opo. Ma'am, kasi di ba may mga newly commission po tayo ng mga AFP officers. Ano po yung magiging role nila pag nadagdag na sila sa puwersa ng kadatakang bansa? Ma'am, iba't iba po yan, no? Very, very diverse po ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Napakarami po mga different specializations that you can pursue inside the armed forces of the Philippines. Kaya nga po, nagigikayat pa kami ng more force multipliers kahit na hindi po active service, pati po yung ating mga reserve forces, dahil there is always a space for anybody in the AFP po to each his own. So pagka po mga doktor, of course, they will be there in our hospitals, in our medical facilities, no? Ganun po. Pagka lawyers po, nandyan po yung ating Advocate General Service. We also have cyber warriors for those na mga technical clients. So napakarami pong pwede po nilang maitulong sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas in general. What about naman po yung reserve corps? May mga reserve corps din po tayo di ba? Nakakatulong din po. May handy po ba sila when it comes to if you need assistance sa katulad nila ng paghanap ng ghost project? Yes, on two fronts po kasi ang ating reserve force. Meron po tayong active reserve, meron po tayong ready reserve.
This is based on the age bracket po, no? Yung mga able-bodied, kaya pong makipaka in times of conflict. Ito po yung ating ready reserve, no? Pero nagtatrabaho po kasi sila. So, mapatawag po sila in times of conflict kung kinakailangan. Yung active reserve po, ito po yung mga volunteers natin na talagang po tumutulong actively. So, meron po tayong mga reserve corps na talaga po they act as lawyers, they act as, sa engineering po, pwede po, no? Pwede po silang tumulong dyan. So, they are volunteers po to their own rights kung ano po yung may offer nila to the table. The offer to the Philippines is very open po sa ating mga reservists po. Okay. One last question from me, Colonel Padilla. Alam natin na we're going through some really crucial stage dito po sa ating history. Maraming nangyayari ngayon. And I was wondering, paano po pinapakalma ni AFP Chief Browner ang mga kasundaluhan, ang members of the AFP, upang masabi sa kanila na everything is under control, we do not have intervened, etc. So basically, if you look at the Armed Forces of the Philippines now, we have evolved into a very professional organization through the years. Hindi po ito Morning po. lip servicers. Ma'am, saan po kayo tayo pwedeng bumilita dito? And Ito? pa rin po. We have the Ano pa? Doon pa din po. Hindi, dito. Saan tayo magbibilta Pwede dito? po dyan sa ng kakaliwaan niyo. Yung parking po dyan pa. So, ibig sabihin walang ibang daanan po dito? Ang sikip po yung ano. So, bawat isang miyembro po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, alam po namin ang goal po namin, how we contribute to civilian. Mga lessons learned through past conflict, no? Ito pong mga nahuli pong mga COVID coup attempt. Nakita po natin kung paano pong nasira ang buhay ng iba pong miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Kung paano po na setback ang ating bansa sa epekto po ng gulo sa ating lipunan. So hindi na po natin gustong mabalik sa ganung sitwasyon. And knowing this, and with our leaders now po, no, na product po kasi yung mga leaders natin ngayon, sir, no, mga Philips Kulitan, alam po nila yung mga hindi magandang maitutulot ng military junta. Kaya po, with this po, yes, the fact, kumbaga, holding the reins of command, intact po tayo, no? Buo. And that's very reassuring. Colonel Francel, Margaret Padilla, ma'am, maraming salamat po. Thank you and Thank you very much po, sir. Magandang umaga po. Merry Christmas. Okay, ang oras, it is 9:49, alas 9:49 ng umaga. Ang oras ay natin sa inyo ng Flemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang pag-ingat, tunaw ang plema. Basta laguti, Flemex. Sunod. Meron na. Okay, pag-usapan natin yung anti-corruption contest na nangyari noong November 30. Magkakaroon pa daw ba? Ang susunod. Ayan. Oo. At ang Pangulong Marcos daw at ang unang pamilya ay bukas na lifestyle check. And does it mean something very substantial in terms of calming the nerves of the people? Makakausap po natin ang iginagala na political analyst ng faculty din ng Department of Political Science and the Graduate School of the University of San Tomas, Dr. Froilan Canilong. Professor, good morning. Sikita Rika po dito sa Balita Patan. Yes, good morning Peter, good morning Rika, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Good morning from our pleasure having you as always. Good to have you again. So, ang dami-dami pong mga nangyayari, marami ng mga statements na pinapalabas. Ito, ang liit-liit na nga. Dapat inaayos itong mga butas-butas dito. Ng Malacanang na ang Pangulong Marcos at ang unang pamilya ay bukas sa lifestyle check. Is something substantial and can it really be done effectively? Well, I think it's a very good Mahina rin ang kapitan. development, especially dito sa Dapat inilalapit niya yan sa mayor. Pangulo at sa kanyang pamilya. I think this is a very good Magaling lang sila sa eleksyon eh. No? mas malalaman natin yung mga kadahilanan na pinagagalingan ng mga inahin ng ating kababayan na habang sila ay nag-iirap
pag-asa sa buhay. So I think this is a very important measure on the part of the President. And kung maalala natin, I think sometime August, Peter, nagkaroon ng panawagan ng Pangulo regarding lifestyle check of many cabinet and governmental officials. Pero hinaantay pa natin sana yung resulta nito ngayon para masabi natin na magandang panuntong sana to, no? Kung may initial findings na doon sa lifestyle check na yon, if ever na nagkaroon na ng conclusion yon, na ito naman ng mga first family ang mag-undergo nito. I think this is important para talaga malaman ng taong bayan, that the government is really serious about initiating reforms. Hindi lang basta-basta appeasement mechanisms, hindi lang basta-basta yung mga sabi natin pampalubag loob, no? Kundi mga reforma, no? Na nakaayon din naman, no? This lifestyle check has been being practiced na for a very long time. And I think it's imperative also na yung mismo first family, yung Pangulo, yung First Lady at mga anak is mailalim din dito. Opo, pero ano po ba at hanggang saan po ba ang maaaring improve when it comes to giving lifestyle check? Dahil alam din po natin, ang Pangulo ay miyembro ng pamilya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na alam naman po natin, by history, nagkaroon pa nga tayo ng komite to check yung kanilang, di ba, yung mga ninakaw na kayamanan ng Pilipinas. So, meron ba itong magiging saklaw ng 2011? And how can this affect yung buhay nila noon? Well, definitely, no. That's a very good question, Rika, no? Kasi nga, unang-una, it's already a given, that the family actually is living a life that is far more comfortable than many of us Filipinos, because of the family history. Pero kasi, ang titingnan din natin dito sa lifestyle check is yung pangkasalukuyan, For example, if the kind of life that they're having is commensurate to the kind of income, for example, that they're having, titignan natin if there is a semblance to that, Pero kasi ang normal at usual reports kasi kapag lifestyle check is that this is supposedly being done clandestinely, Ibig sabihin, hindi alam kung sino at hindi rin alam kung kailan gagawin. Kasi it will defeat the purpose, ng isang lifestyle check kung ito ay gagawin with the order of the person na gusto niyang tumilanin sa lifestyle check at kung ito rin naman ay gagawin ng mga tao, na bibigyan niya ng pahintulot na gawin ito at sa panahon na gusto niya lang ito mangyari. So, para sa akin, it may defeat the purpose. So, siguro kung pwede natin itong gawin, there should be, tama yun, real parameters to how it should be done, as to when it should be done, at ideally, sana, ito ay gagawin ng mga sektor na talagang walang direct linkage dito sa ating Pangulo para masabi natin na talagang authentic at kung pwedeng may credibility itong lifestyle check na ito. Okay, from the very first substantive step, ito, salin, di ko ba, before even a lifestyle check, yung unang salin. And I don't know whether you agree with me, so far po, yung mga nakikita kong mga salin, parang hindi naman siya kapanipaniwala talaga. How do we solve that problem like salin? Yeah, the problem is may mga legal, accounting, and actuarial loopholes po talaga sa salin. And definitely kung minsan talaga hindi tumutugma doon sa perception ng taong bayan ng talagang kanilang tunay na yaman doon sa klase ng mga papeles na isinusumite nila pagdating dito sa salin. For example, may mga ilan yan na nagsasabi na biglang tumaas yung kanilang yaman if you're going to compare it like 10 years back dahil nga hindi naman dahil sa sweldo kundi dahil sila ay pinamanahan, may mga nakuha silang heirlooms for example, at yun ginagamit niya ng justification as to why their salin increased. And yun, kung minsan hindi na talaga na-check yun, hindi na na-verify at na-validate. So I think there should be some stringent measures if we are really to create itong mas maayos na verification at validation ng kanilang salin. Siguro kailangan natin talagang reformahin at tignan maigi, yung kanilang mga sinusumite. Talagang kailangan merong substantial basis. Otherwise, it will defeat the purpose. Kasi nga, kung hindi naman totoo yung mga nakalagay na mga numero doon, and it is
not really in line with the kind of life that they're actually having right now, lumalabas parang niloloko lang natin ang taong bayan. And yun na nga, it defeats the purpose of the very accountability measure that it seeks to serve. Paano at sino ba ang dapat na nagko-conduct ng mga lifestyle check to ensure na walang political gain na makukuha dito or even wala rin siyang for their own personal benefit? Yeah, actually, yun nga, like I mentioned kanina, no, it's supposed to be done each secret dapat, kung kailan at paano gagawin. Sa mga government officials, it's normally, before, it was the Civil Service Commission that is in charge with this. Sila talaga ang nagagawa nito para sa ating mga kawani ng pamahalaan. Pero it's a different thing kasi, right now, if it's the first family or if it's the president na isa sa ilalim nila rito, lalong-lalo na kung ito ay magagaling sa mismong direktiba na sila rin ang nagsabi. So, syempre hindi natin mayaalis yung agam-agam na baka suspected lang yan, baka hindi totoo yan, pero sa akin kasi, nakikita ko rito at least kahit paano merong fair resolve yung Malacanang na ipaingit sa tao na meron silang ginagawang mga reforma at maaaring meron silang gustong itawin sa ating taong bayan na walang balik yung tiwala. Kasi lifestyle check is a matter of regaining the trust and confidence of the public. Alam naman siguro ng Pangulo that over the past few months, since pumutok itong issue ng blood control, hindi na naging maganda yung kanyang trust and confidence rating. And I think this is the way for which the President would want to regain back the confidence of the public. Yun nga lang, talaga pinakailangan merong effective mechanisms para siya ay maisakatuparan. And fair is fair, Professor Tuba. I mean, naglabas ang Malacanang ang statement na the President and the family, the first family, is open for a lifestyle check. I think, magandang isa na yan, di ba? Actually, that's They did have to say that, pero they did. Yeah. Magandang sinyales yan. Ang tanong, who will take up the Yeah. Yun nga po yun ang medyo hirap yan because of course we're dealing with a very powerful family, they hold the political power and they have the influence as well, so yun talagang maaaring kasi yung resulta, that's another thing, yung resulta, hindi lang yung proseso, yung resulta, are they best to the outcome? Is the public going to accept also the outcome, or is it going to be, what the people will say is sort of painting the narrative again or shaping public opinion? Kasi yun po mahirap ngayon, especially when the government is already tainted with a lot of irregularities. Ito nga yung mga pinapatok sa kanilang allegation na kuminsan dahil sa gusto natin gawin yung tama at maayos na nagiging iba yung una at yung impression ng mga nakararami doon sa ating mga initiatives na gustong gawin. But like I said, this is also a positive development on the part of the reform agenda ng ating gobyerno at maganda talaga sana na makatuparan na ng maayos. Kasi ang gusto naman natin talaga sa lahat mangyari is yun na mapagbigyan yung ating kagustuhan for justice and accountability. And at the same time, makita natin that the government is really serious in cracking the whip against this people in the government. That is, the reason for this mess that we're in right now. Okay, finally for me, at least for me, Professor, kahapon you were several items in the ICI. How do you find the proceedings? And yung pag-amin na rin ng ICI, natin, na sinabi nila, they feel awkward sa mag-live stream, kaya ayaw nila na magkaroon ng live stream. Your thoughts on this? Well, this is something that we definitely would like to have from the very beginning. Actually, I believe parang this has been a long overdue thing. Kasi kung tutusin, at the very start pa lang dapat ng investigation nila, nagawa na nila to. They have the resources, they have the technology definitely to make this possible. Pero pag mo lang tungkol sa political will, and syempre hindi natin mayaalis sa same agam-agam on the part of the public as to why they're not putting this on live stream when in fact the Senate Blue Ribbon Committee is actually doing it on live stream open to the public. And yun nga yung idea kasi na the ICI was created, the order for its very creation was made by the President, and the manner by which it is being maintained, including the resources for its operation,
the truthfulness of the investigation. And it will cast a lot more shadow, no? Hindi natin ito makikita in the open. Ngayon lang nga, sa totoo lang, no? If you're going to read what the public is saying, sinasabi nila na ngayon lang ni live stream kasi nakilot na yung mga ebidensya na nagkaroon na ng parang scripted na yung lahat ng nila ilalabas. So, mahirap po talaga, no? Kasi nga talaga yung pinch of doubt, no? Actually, hindi lang pinch, it's a big doubt for the people that are right now na kahit anong gawin ng gobyerno, it may not be enough, no, to actually appease the kind of anger that they're feeling at the moment. Kaya mahirap po talaga. Yung ginagalawan din ng ating gobyerno ngayon na parang they don't want, wala naman. Pero sa akin, maganda na ilalike din sana to. Sana continuous. Kesa naman wala tayong wala tayong Parang it's a mixture of discontent. Medyo may stage fright lang. Hindi sanay. Dr. Brian, maraming salamat. Thank you so much, Doctor. Thank you so much. Alright, yes, Dr. Boylan. And also, Faculty of Department of Political Science and Graduate School ng May alma natin. Ano yun? Black white. Wala yun yung sira, black white. Go State! Yun! Yan ay pasado na nga eh. Ay, naku kabayan! May sound na, diba naman? Susunod na nakasama ni Pauline Calazo. God bless everyone. Peter Lucia, Picalazo sa Balita Patay. Balita Patay sa CCMM. Kinumisyon ng Philippine Navy ang PRP Diego Silang ang ikalawang Miguel Malvar class frigate ng bansa para palakasin ang maritime patrol sa West Philippine Sea. Idinisenyo ito para sa anti-surface, anti-air, anti-submarine at electronic warfare missions at mas moderno ang komunikasyon at defense systems kumpara sa Jose Rizal class frigate. Sinabi ni Defense Undersecretary Salvador Ison Jr. Simbolo ito ng tuloy-tuloy na modernisasyon ng AFP bago sumabak sa balikatan exercises sa 2026. Nadaan muna ang korpo sa battle readiness evaluation. Security and personnel training ng PNP target palakasin sa gitna ng ugnayan ng Pilipinas at Israel. Narito ang balitang kumpirmadong sigurado Hadid ni Radyo Padrot, Marlene Padiernos, Mars. Rika, inaasang pagkaitigil pa ng Philippine National Police at Security and Personal Training sa lahat ng mga police sa gitna ng pagkakasnayan ito sa pamahalaan ng Israel. Ito ang iyan ng PNP Activist na General Valencia Santos Jr. Kasunod ng kanyang pakikipagpulong kay Israeli Ambassador to the Philippines, Sana Kirsch, sa kanyang service course sa Campo Crame. Sinalakay sa kanilang pagpupulong ang paglalakad ng Israel para magbigay ng intelligence sharing, joint training program at personal experience para habang nalayan mo ng mas pagkabagong kaalaman at lahat sa mga sa paglaban ng krimen at pagtugod sa public interest. Ayon kay Kapatid, halagang ang purpose na ito para makakuha ng specialized training, modern
modern technology as best practices ang mga province sa buong bansa. Ay dinaanan ng CSE na tiyakin na mas mahusay ang training standard ng mga pulis mula sa anti-crime, corruption, counterterrorism, sa cybersecurity hanggang sa disaster response para masigit ang serbisyo para sa taong bayan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Pansermos FM. Maraming salamat, Marlene Padierno. At abangan mamaya sa headlines ngayon, Representative Kiko Barzada kailangan pa rin umanong tapusin ng 60-day suspension kahit tinanggal na ang mga kinusyang post sa media. Mayorya ng mga Pinoy, suportado ang anti-corruption protest ayon sa isang survey. At lisa ng brand din, bakit na nakasuot ng Pinoy brand na sapatos sa Singapore concert? At yan ang mga balitang kumpirmadong sigurado basta't may nangyari. Naka-report agad sa GCNM sa aming YouTube at Facebook. At ako, si Elanco. CML Balita ngayon. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan sa serbisyo kapamilya sa iba't ibang panig ng mundo. 22 days before Christmas. Today is December 3, 2025. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Ang bilis ng oras, 10:07 na in the morning. So nako, medyo puno tayo ngayon, kaya tuloy-tuloy na muna tayo. Ulahin na natin itong ratsyada ng mga patrol natin. Ang pagbabawal sa mga politiko na tumalo sa pamamahagi ng ayuda ng DSWD isinusulong sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Robert Mano. Robert! Dahil sinusunod ni Senate President Joseph Bonifazio Lacson na isama sa panukalan 2020 national budget ng isang anti-EFAD na provision. Continue the commitment tungkol sa panukalang budget ni Comensal Lacson na ipaloob ang special provision na nagpapawas sa lahat ng pag-enmapitukisan, mga kandidato sa eleksyon, mga politiko at kanilang sinatawan na tumanong pag-instrumenta at tumakas sa provision at DSWD ng anumang gagamitan o ayuda sa nasabing provision. Pinagbabawal din ang paglalagay ng political writing, paggamit ng branding, paraphernalia at anumang uri ng political activity sa gitna ng distribusyon ng tulong. Nakasaad din na ang sinumang kapatid na DSWD na papayag o magpapatupad ng partisipasyon ng mga politiko ay maaari maparusahan sa pamamagitan naman ng administrative sanction sa election. Dapat iakiwan ng buwang ang political administration at pag-apuso sa mga programang pagkalita ng pamahalaan, lalo na mga tumatanggap dito ay mga nangangailangan. Paalala pa niya sa paggamit ng social welfare program para sa pang-political interest ay hindi lang mali, kundi ito rin ay hindi makatao. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado dito ang Radyo Patrol Robert Mano, CMM. Maraming salamat sa ating kasamang Robert Mano. Ay, ito naman, latest dyan sa ICI, ang haharap ngayon ay si Pasig Representative Roman Romulo. Ang balitang yan ay atin si Nico Magsik. Nico, go! Magandang umaga sa iyo, Danny. Nagaganap ngayon ang closed door o yung executive session ng pagdinigil ng ICI kaugnay na ng mga maanuman ng flood control project kung saan ang isa sa short speaker ay si Pasig ang Representative Roman Romulo. Siya ay pinangkot ng mga diskaya na tumanggap di umano ng mga kickback sa mga flood control project at ang kanyang distrito. Itong kanyang hearing ngayong araw ay nainaisin kanina ng ICI para maipakita na itong kampo mismo ni Romulo ang nag-request o humiling na
session, yung pagdinig ngayong umaga. Sinabi ng ITI na oras na ang session ay live stream. Yung nag-isa ay walang magiging control dun sa impormasyon na magagamit ng publiko. Ito yung sinabi noong legal counsel ni Romulo. Kaya naman pinagbigyan ang executive session. At sinabi naman ni Romulo na pumayag siya ngayong araw dito sa ITI. Bukod dyan, Dani, ay kararating lamang nila ng Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo dito sa tanggapan ng ITI. So pagkatapos ng hearing, executive session na ginagawa ngayon kasama si Romulo, ay si Domingo naman ang sasalang. Naitanong siya ng media kung ano masasabi niya sa maanumalyang flood control project sa Bulacan, kung saan ito nga yung pinaka malaki yung naging gastos sa maanumalyang flood control project. At sinabi niya na mamaya-maya na lamang siya magpapa-interview sa media. So abangan natin kung magpapa-interview talaga sa media pagkatapos ng kanya executive session itong si Domingo. Yan ang balita ko, kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Magsik, DZNM. Maraming salamat, Nico Magsik, at sa ating kasama si Robert Mano dyan sa Senado. Tuloy-tuloy na ho tayo sa programa Kabayan at ngayon ay makakausap na natin sa linya ng telepono ang DILG Secretary, sumila dito sa DCMM Teleradyo. Walang iba kundi si Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, good morning ho. Si Danny Buenape. Good morning, Daddy. Good morning sa lahat. Okay, maraming salamat. Ako, himay-himayin natin. Marami tayong pag-uusapan. Una-una, maraming issue na gusto tayong linawin. Yung 6 na pulis na supposedly di ba, kinasuhan na ito ng reklamo administratibo at saka kriminal yung dito sa model money na pinaghatian nila. Tama ba? Secretary John Vic? Apo. Ano latest? Apo. Ganun pa rin, katulad ng sinabi namin, yung report namin ng isang araw. Nasa restricted quarters sila kasi papailan na sila ng kaso ng... papailan na o papailan na. Okay. Pero the evidence is very strong. She's not custody, nasa isa kanila. At may umamin na isa na kung paano nila pinagkasiyan, kung anong amount nila pinagkasiyan nila. Okay, binalik nila yung pera pero model money nga lang, di ba? Or kahit ibalik nila, it doesn't mean 141 million lang ako sa nila. Okay. Sa bataan. At dinigil ko, pagbalik sa kanila, yung ubod na ang order na qualification na ito yung pera. Pagdali ng pera, 128 na nakita. Yung patay na nakalagay yung ubod na nila. So, dinigil na interest nila. 13.5 million di ba? Yung represented na model money. Tama ba? That's right. Okay. So anyway, marami pa rin kasi ako gusto itanong. Yung latest kay Saldico, sir, kahapon o the other day, narinig kita, sabi ko, nasa Portugal. Or na ho ba, anong latest sa movement ni Saldico? Ngayon kasi nakasusunod siya. Pero dahil dalawa ang passport, meron siyang Portuguese passport, meron siya Filipino passport. Pag mag-travel siya sa Portuguese passport, hindi lalabas ang promoted niya. So, ngayon po ay magawa po kami ng paraan na mag-cancel na yung passport, yung Filipino passport niya, at mag-a-apply na kami sa Portugal government para i-turn over po sa atin ng passport. Kahit na ang Portugal, walang extradition treaty, do you think that will be a problem sa atin na mapabalik siya? Pwede naman mangyari, katulad nangyari si R7 sa Timor-Leste. Yes. Wala rin tayong extradition treaty doon, pero nangyari na pumulo nila. So, sinonovel natin. Hindi naman, baka makasang pa tayo. Pero gagawin natin lahat para makuha natin. Yes, kasi ang malaking issue na sinasabi mo, yung public pressure, pag social media, talagang nakita niya yan, somehow, hindi pa ba, kasi may nag-raise sa Malacanang press corps na hapon, yung possibility katulad ng kaso ni Cassandra Leong na bigay ng reward ng 1 million. Dito ba sa case ni Saldico, wala kayo naiisip na magbigay din ng reward? Baka merong at least mabait. Hindi magiging effective yung Saldico yung reward. Okay. Kasi ang hinihingi na namin, kita mo niya, kahit na pumunta, picture ng mga Pilipino, at ipadala sa internet para makita siya. Kasi puto kopyo, hindi kayang arrestin niya ng basta-basta.
ba ang alam na security? namin kung Marami nasaan siyang siya. bodyguard. Yes. Oo, dahil yung bodyguard sa pera, ang gusto na namin gawin talaga gusto niya, mag-pressure siya, makita ng mundo kung nasan yung magnanakaw na yun, at makita ng lahat ng Pilipino na ito, kung walang kayaan niya, doon sa Portugal, nagpapasarap ng buhay, dapat makita ng mga Pilipino. Okay, so for now, wala kayong nare-receive na feedback mga Pilipino na from Portugal na somehow helping you sa post na to. Yung huli po siya sumubok last month, kumain niya doon sa restaurant, nahuli ka agad ako Pilipino. Oh. Pero yung bahay niya kasi doon, gated community. Ganun ba? So, yung basta-basta na papasok. So, inaabangan namin kumain sa labas para makuna ng picture doon siya at saka pamilya niya. Okay. Doon sa Portugal. Oh, I'm sure talaga nililimit niya yung public, ano niya, yung mga functions, no? Hindi pwede talaga lumabas. Pero very confident ka naman, Section Vic, na talagang somehow in a few weeks, talagang the law will caught up with him. Hindi ko sinasabi na kasigurado ako. But we will try everything para mabuhay siya. Pero Alam mo, hindi kasi ako abogado eh, pero pag-alam mo siya, komplikado yung batas. yeah. There's a lot of negotiations siya sa buwan, so I'm not part of that. Ang gusto ko lang talaga, kita mo siya, pakialam dati kung nasan siya lagi, lumalabas siya. Alam mo, ang tawag niya kay sabi, he's a poor man with a lot of money. Oh, bakit poor man? Oh, with a lot of money. Napakarami ng pera, pero hindi naman mabibigay kaligayahan niya, mabibigay kalayaan niya, mabibigay kasarapan ng buhay niya. Pwede nga siya kumain na sa tupi isang araw, pero hindi yung makalabas ng bahay. Yung peace of mind. Walang peace of mind. Dahil yung gano'ng kapayat siya ngayon. Pamilya siya, kawawa naman, kung saan ang pangalan nila. So, sa ibang tawag po, a poor man with a lot of money. Hindi siya makagawa na. Ibig sabihin, hindi na malabas kung saan niya dalawang pupunta. helicopter dito na sa isang bilyon. Hindi naman niya mahilipat. Pati private jet siya, hindi niya masakyan. Kaya, basta yung pera niya. Para kumain na. Pero may ino ko naman, Secretary John Vic, yung pamilya niya, let's say yung wife niya, nandito ba o nandun din sa Portugal? Nandun yata kasama niya lahat. Lahat, pati mga anak? Pati anak, pati mga anak kasama. Okay. So ano nangyari dun sa raid kahapon? Yung, di ba, pinuntahan ng FBI dun sa, dito sa Daport, diba, yung Shangri-La, tama ba? Yung, Meron ano po na kung warrant. Meron po kami warrant of arrest para sa kanya at saka sa mga executive niya. Customary po yun, nataas sa 200 at 50 pinupuntahan. Kaso katulad niyo, tignan mo, siya may-ari ng Midas Hotel. Tapuntaan kwarto yun. Kada isang kwarto nila ang puntahan. Puntahan po lahat yun. Kaya maraming sila. Kagabi sa Pilipinas, para puntahan kwarto yun. Sa isang pinagta ng mga kwarto ron. Yung sa Shangri-La, ang pinapasok nila 7 tao kasi yung 600 square meters. Laki na. Zero mo. Dalawa, no? Laki na. Zero mo. Ganun, condo unit. Oh, di ba? 600 square meters. So, itong pulis na pinapasok nila. It's customary kasi may backdoor tayo eh. Meron tayo sa mga Malaysia, mga kalusot. So, pupunta namin ang lahat ng mga natin. Okay. Dito naman sa kaso ni Cassandra Leong, Secretary, ang alam ko, nandito na siya sa Pilipinas. Tama ba info nyo? Ang confirmed din, wala pa sa immigration records namin, pero kasunod natin, kumakasila mula sa backdoor. Baka ngayon, pumasok naman din sa backdoor. Pero tingin ko, hindi babalik ng basta-basta yan. Kung may copy siya. So, kukonfirm pa namin, hahanapin namin. Ang natin po kasi namin nasa bumalik siya sa China. China, bumalik ulit. Oo, sa China. So ano yun, ano ito, meron kayong reliable source na sinabi bumalik siya sa China. Where in China? Sa Fujian. Okay. Di ba may reward money doon, 1 million? Meron ba tumutulong? Pero, yun nga, hindi na, again, sa China, wala naman tayong repatriation agreement doon. Kahit may interport, hindi yun natin makukuha na basta-basta nasa China na. Yung info ba natin na yung si Cassandra Leong, is she having also a separate passport? May iba rin siyang passport o talagang paano siya nakakagalaw? Ang tingin ko may change passport yan. Kasi nga, di ba, lahat ng mga people sila pumasok. Yes. Yung dalawang passport ang hawak niya. Tingin ko yung isa pero si
alis ko, meron siyang going sound. Yeah. So, Alejandro, So posibleng nakakagalaw siya because using parang ano nga, fictitious or fake Oo, kasi passport. hindi naman lahat ng documents na ito eh, ba? Kung pumasok sila dito. So, hindi ito Chinese passport ang natin nila. Pero yung Pero yung tingin ko si Harry Roque, walang Chinese passport yun, hindi yata papasakit yung itsura niya. speaking of Secretary John Vic, speaking of Harry Roque, for now, di ba, parang wala naman tayong control kung meron siyang pending asylum eh. Di ba, na-request na hindi pa kayo makagalaw na somehow mapatiport siya. Tama ba? Pwede, sinubukan naman natin sa lahat, pero meron siyang asylum request. Actually, nireject ng Netherlands. pag-alam ko, ng Netherlands, dahil you have to apply for the country of origin. Austria. Diba? Siya nag-a-apply yata. Diba? Pero yung pinasakay sa aeroplano, nagbabaon siya, pero wala siyang private document. So, possibly na high din na lang siya. Pero think of malapit niya mo, kung ano rin natin. Ay, oo. Kasi sabi lang niya, medical condition, kaya hindi siya nakasakay. So, ibig sabihin, may mga dokumentong hinahanap na wala siya. Kaya siya na ako. Ayun ang tingin namin. Oo. Kasi ang alam ko, ang dapat pupuntahan niya sa Turkey. Magpapatanim ng buhok. Pero bumagsak tuloy. Ganun ba? Oh, anyway. Hindi, loko lang yan. Oo, hindi. Alam ko naman eh. Gusto ko medyo live pinag-usapan natin sa maraming mga seryosong usapin eh. Itong ano ba ang balita nyo? Kasi yung kapatid ko naglabas na nga sabi ng warrant of arrest kay Senator Bato, hindi na nga nagpapakita, may isang buwan na dyan sa Senado. Ano ba ang balita nyo? Isisilbi na ba yung warrant of arrest kay Senator Bato? Hindi, nakita ko po yung physical copy. Okay. Pero out of vision yun. So, Ano date? as far that was 1 month ago. Kaya nga, So, as far as the Philippine government is concerned, wala pang formal transmittal ang ICI para mawala siya pa rin. Pero as far as we know, there is an existing unlimited warrant of arrest. Kaya nga, so for now, hindi siya lumilitaw. Wala akong ginagawa rin ng book ng, let's say, as far as the PNP is concerned, para at least to locate him. Wala kasi kami actionable document eh. Wala eh. As far as this is concerned, the warrant of arrest is not exist yet. So, only kung meron talagang formal warrant of arrest. Okay. Yung mga Secretary John Vic, I will take advantage na nandiyan na rin kayo. Kasi hindi pa rin na umuupa itong mga issue ng destabilization. Buo pa rin ba yung hanay pa ng PNP? So far, kasi ang AFP meron na sinabing support. Pero ang PNP, tingin mo solid ang support pa rin sa Pangulo? 100% solid yung point of view. Araw-araw kasama ko din. Walang gagalaw dyan. Lahat sila ay within constitutional boundaries tulad ng AFP. Tapos kanina nakausap din natin yung AFP naman. Alam ko tumutulong din sila sa pag-identify nationwide ng mga ghost projects. Alam ko PNP rin pinatutulong din ni General Asuhin. Marami din rin ba kayo na-identify ng mga ghost projects na from the hanay ng PNP naman yung ilalim ninyo. Pero ba, ang PIPG ko ang nag-experience ng investigation. Okay. So marami-rami rin. No? So nagtutulungan na ng AFP, PNP para at least mapabilis yung, di ba, yung validation din ng ICI. Tama? Aba. Okay. O bago kita bitawan, ano ba ang update so far? Ano pa rin ba? Floating pa rin ba si General Nicolas Torres? Hindi ko nakita eh. Hindi ko nakita sa relief siya. Pero nasa holding unit na rin siya. Alam ko tapos na rin niya. So, patapos na yung so you should be reporting to work anytime soon. Okay. So wala ka naman, wala kayo. At least ikaw yung pinaka-superior. Wala pa ng assignment that would be given to him for now? Wala pa kami pinag-uusapan. Kasi hindi nga nag-report sa work. Hindi nakikita. So wala kami pag-usapan kung ano gusto nila gawin ng ito. So, hindi pa siya pumasok. Ano naman ako sa planet, right? Pag pumasok siya, hindi man siya buwang kami. Yeah. Una naman, wala siyang sinasabi na he will retire. Pero at least he is making himself available based on interviews din sa kanya. Well, again, he's available, but I think of a conversation with kung ano talaga saan siya best fit
para sa kanyang skill set. Okay. So it's something na open pa rin kayo to every Oo naman. Oo, to be Wala naman. practical. Yeah. Fast is fast. Kung saan tayo din. Kaya lang. Okay, everybody is looking forward kasi sa mga developments along that message. Maraming salamat. Oo. Okay, so salamat. Okay, maraming salamat. Thank you. Yan po si Secretary John Vic Remulla ng DILG. Okay, teka, tuloy-tuloy na ba tayo? Mga reports, meron na tayong papasok na field report. Ito naman, Malacanang tiniyak na makakabit ng gobyerno ang economic target ng administrasyon sa harap ng iba't ibang issue. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Christian Yazores. Christian. Wala. Yazores, okay. Puntaan muna natin ang isa pang report. BARM, parliamentary elections, posibleng mauwi sa mano-manong halalan. Ako, abangan natin ito. Ito ang report naman ni Steve Raz. Steve! Lalo sinisisikan ng sabi ng Commission on Elections sa COMELEC ang posibilidad na mauwi sa mano-manong halalan ang kaunang ng BARM parliamentary elections sa March 13, 2026. Sabi ni Congress Chairman John Jerry Garcia hanggang ngayon ay wala pa rin ipapasa ng bagong ninyo magiging patayan sa magsasago ng halalan. Matatandang ilang ulit na nagpapaliban ang eleksyon dahil ng isyu ng preparasyon at sa pag-iibang dito masunod ng desisyon ng Court Suprema sinagad yung pinagpahal sa Park ay ni Garcia hindi mo na mauwi sa mano-manong putuhan ng halalan para lamang matuloy ito kahit na pala sa dapat ay concentrated ng national global elections. Una na kasi sa ng Court Suprema ang Bangsamoro ng System Authority o PCA na ipasa ang bagong ministry ninyo bago sa October 30, 2025. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, itong Radio Patrol, Blas, CNN. Maraming salamat, Radio Patrol Steve Raz. Balikan na natin sa Malacanang ang ating kasamang si Christian Yazores. Christian. Dahil tiniyak ng Malacanang na makakamit pa rin ang pamahalaan ng economic market ng administrasyon ngayong taon sa harap sa mga hamon sa ekonomiya, tulad ng iba't ibang issues sa bansa. Sa first briefing, sinabi ni Malang Press Officer at Communications Undersecretary Mayor Castro na sinisikap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maabot ang mga target ng pamahalaan para sa gross domestic product o GDP o kita at paglago ng ekonomiya ng bansa. Aminado ang Malacanang na nakaka-apekto sa ekonomiya ang kabilang rally dahil sa ingay at bulong isinunod sa lipunan. Pero sa pagtutulungan ani ng economic managers at ng publiko, umaasa ang palangko ng mga kabisne ng administrasyon ang target na estimado ng ekonomiya. Ngunit po ng Malacanang sa pamana ng Department of Economy, Planning and Development na maaari muli makamit ng administrasyon ang GDP growth target sa ikatlong sunod na taon. Noong ikatlong quarter, umabot lamang sa 4% ang GDP rate ng bansa mula sa 5.5 hanggang 6.5% na target ng gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Christian Yazores, DCMS. Maraming salamat, Christian Yazores. Basta may nangyari, nakareport agad sa Daily CNN. Radio Patrol, ating kwento. Okay, Ganes. At magpo-commercial break lang ho muna kami. At kabayan ay susunod ulit. Kaya, kapangyarihan ng mamamayan. Balita, magpapalayan. Basta AM, DCMN. Unang anak, nakababahala sa problema. Para dyan, Blemex for Kids ang pambato mo. Ang Blemex for Kids ay gawa sa labuti, tinutunaw at pinalalapat ng problema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mom. Camille Gracia Malvo, Blemex for Blemex. Ang batang labuti, Blemex. Agad ang upo at lemang nakabara. Ang batang labuti, Blemex. Wow! Urban na! Mabilis na panahon. Parang lahat, gosh! Oo. Kasi, ang sagot sa'yo, balansin sa buhay. Parang paglaman ng pikulan. Baby, dapat balansin ka. Hindi pa dapat maka-apekto. Bumalik sa oras para sa pamilya. Kaibigan, o trabaho. Hindi responsibility. Tuloy lang ang saya. This is Rebel WDOT.org.ph
kapamilya at ka-service. Mga balita, tulak at pahayag, simulat sa bawat sulok ng bansa. Dito mo mapapakinggan, hatid ng pinagkakatiwalaang mga tagapagbalita. Jeffer Lai at Rika Aso sa Headline Ngayon. Headline Ngayon, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa DCMM Radyo Patrol 630 at DCMM Teleradio. DCMM, numero 1 sa aksyon. Basta AM, DCMM. Ang oras, 10:32 in the morning. Ang oras ay hatid sa inyo ng Lemex for Kids. Mommies, agapan na galawang po at lemang nakatara. Tambalang lagundi, Lemex. Kabayan, kamangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Nagbabalik po ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap naman natin sa linya ng telepono ang MDRRMO dyan sa Nauan, Oriental Mindoro dahil meron silang dito state of calamity under state of calamity sila itong Nauan. Makakausap natin si Jory Heroleo. Jory, good morning. Si Johnny Buenafe. Ako, putol. Okay, tatawagan lang natin si Jory Heroleo. Siya o MDRRMO dyan sa Nauan, Oriental Mindoro. Dahil grabe ko yung pagbaha na nangyari dyan. At sabi nga ni Governor Dolor, narinig ko, no? At dahil worst flooding this year following the onslaught of tropical storm Verbena. Tapos itinuturo dahil dito sa medyo hindi maganda. Sabi nila substandard na flood control project dyan. Nauan, alam niyo naman, di ba? Ito yung unang-unang kinasukan nga. Yung mga involved dyan sa DPWH at yung contractor ng Sunwest dyan sa road dike na ginawa sa Oriental Mindoro. Kaya nga nakakulong na nga yung mga ilang involved kasi kasama doon si engineer Makanan. At alamin natin ang yung so far under state of calamity at binabalik lang natin sa linya ng telepono si Jory Heroleo. Anyway, habang hinihintay natin si Jerry, pasok na natin doon. So far ay dito na ho ang ating Pasko ngayong taon, kapamilya. Ito, good news muna tayo. Dumating na po ang ating Gold Button Award mula sa YouTube. Simbolo ito ng ating tagumpay at inyong walang sawang suporta na umabot sa 1 million na ho ang subscribers ng ating YouTube channel. Ayan. Manatiling una sa balita at una sa public service, kaya subscribe at stream na ho sa ating DCMM Teleradio YouTube channel. Maraming salamat po. Ready na ba? Okay, tinatawagan pa ho natin ang ating next guest. Ayan, ready na ho siya. Ang MDRRMO ng Nauan, Oriental Mindoro, si Jory Heroleo. Jory, good morning. Si Daddy Buenafe sa Kabayan. Kaya po. Good morning ba? Good morning. Maraming salamat sa oras na ibinigay mo. Ano ba ang sitwasyon? State of calamity daw ngayon ang Nauan, tama ba? Yes po. At bubuwasan mo na yung bagay na yan nag-declare po nung nagsawa sila na resolution para mag-declare po ng state of calamity nung November 28 po. Kaya nag-declare sila na resolution para mag-declare po ng naman ng state of calamity. Dahil dito po sa nakaraang tropical storm na si Verbena. Ang ngayon, kamusta na? Dahil ngayon is December 3 na For now ba, meron pa rin yung baha dyan? Area? Sa ngayon po, private na po yung mga pagpahan dito ngayon at awan na dito ay normal na po yung pagpasok ng mga bata dito sa akin. Okay. Pero tama ba? Umabot sa 45 out of 70 barangay sa Nauan, talagang pinumubog sa baha. Bali, ano lang po, 44 barangays lang po yung affected ng aming
pagbaha dito sa bayan ng Awan. Ito ba yung activity ba ito, di ba yung na-question nga dyan na road type? Ito ba yung nag-contribute sa malaki kaya bumaha? Yung substandard na flood control? Ito naman po ay hindi po nakapekto yung mga road types na yun. Talaga po lang napakarami po yung sinuhod sa ulan. Mga tropical storm sa Berlina. Okay. Dahil talaga po nakapagsala rin po kami ng rainfall ng aming percentage ng ito ng alas 10 ng gabi ng alas 12. Kaya talagang umabot na ng 268 mm o ano sa ulan. Kaya po parang nagkaroon ng flash. Talagang walang tigil yung ulan pala. Halos taas sa kiyat, di ba, Jory? Wala po. Torrential rain po talaga yun. Kaya po pagtaportos po ng aming sa Kalahayo yung nag-overflow ang tubig. Kaya ang mobilization po ng mga sasakyan ay talagang natigil. Ngayon ba, okay na yung mga kalye? Nadadaanan na ng mga at least yung mga private vehicles o yung mga Ako, ngayon po ay pasabot naman po lahat na yung aming araw dito. Pag-ipon yung mga norte Kalahayo po namin na napaka-busy road. Kaya pasabot na po yan sa mga Sabado. okay. So pag ganyan yung state of calamity, how long will that be? Kasi alam ko para mag-declare state pala para mapabilis ang pag-release ng mga pondo sa pagtulong sa kababayan. Tama ba? Yes po, at ongoing naman po at mabilis naman po yung pagtubo ng pamahalang bayan at may mga resources namin ay nakapagbigay na rin po kami ng tulong sa mga barangay at maging yung pong DSWD development po ay nakapagbigay po sila ng 2,500 punta at yung naman po si LTU ay nakapagbigay din po kami ng almost 2,460 punta at ongoing pa po at yung ibang barangay nga po hindi pa namin nadadagan at hintalan din po namin yung aming mga food supply. Pero for now ba, lahat ng mga naapektuhan ng baha, nakabalik na sa kanilang mga bahay o may mga nasa evacuation center pa? Jory? Yes po, at nakabalik na po sila lahat sa kanila nung Sabado. Tingin po ay wala na po kami mga nasa evacuation center. Dahil mabilis naman po nawala rin yung tubig na nagpapahagin sa amin. Hanggang kailan yan, yung nasa state of calamity? Hanggang kailan? Until po siya abot na namin, bigyan na namin lahat ng tulong yung mga nagkisala, maging yung pag-rehab po ng mga kalsada na nasira dahil dito sa mga pagka at maging yung po mga ibang infra po namin ay ma-hit na namin yung standard po, ay amin po re-recommend na rin po ito na po para mag-ito po yung state of calamity. Kung na ba may mga panawagan kayo na gusto rin paabot sa national government in terms of yung Siyempre flood po, control? talaga ngayon po nakikita namin na kailangan pa rin po talaga yung mga flood control project sa amin. Kaya nga na po nasa maayos na lugar dapat ilagay. Kasi talaga nga kailangan paglagyan ay ipapalagay yung mga flood control project po. Well, coordinate tuloy ngayon si alam ko, galit na galit si Governor Bonds doon dun sa mga nangyaring, di ba, mga anomalyang mga substandard na mga flood control out sa roadside niya na nakita niyo naman yung mga patag na ilan lang yung inilagay. Ngayon siguro they will really have to go through that pati LGU dapat nausisa at na ibig sabihin dumadaan din sa kanyang approval. Tama? Sa ngayon po, tama po yung mga narinig ko at sa mga susunod nga daw po na proyekto ng DPWH talaga po kailangan na rin na mag-consider po sa mga local government para maayos yung implementation ng mga proyekto dahil talaga po kailangan din po dito sa aming bayan ng Nauhay yung project dahil nandito po yung isang may secretary yung mag-atawang po ay kailangan po talagang ito ay ma-rehabilitate. Ano ba ang feedback ninyo pa na rin sa NDRRM o feedback ng mga taga-riyan dyan sa Nauan? Lalo na ito na nanditinya, nakulong na itong mga DPWH, may marunong personnel na involved dyan sa road type, sa manuman yung road type. Sa ngayon po ay wala po akong idea po at dahil nga po nagkapilit-pilit po yung itong center po ay namin po itong pag-view yung naka-apekto po dito sa Oriental Mindoro kaya po nakapokus po talaga kami ngayon dito sa mga residente po natin. Okay, siguro naman medyo umuupa na, no? Maganda na nalagay ng panahon siguro dyan, Joey, no? At okay na. Yes po, umpisa pa po itong ating po ay nilata po ang araw dito sa amin at nakapag
nagbibigay na rin po kami ng ano, at pinaprocess na rin po, makapagbigay na rin po tulong sa aming mga farmers na apektado po sa mga pagbaha. Kasi ba yung mga pananim ba? Marami rin pala dati. Marami po at dahil nasa bagong tanim po lang ng mga palay dito sa amin, kaya po kailangan silang pag-anita namin dahil konting tulong po ay papunta namin ang tulong ang mga apektado po nga mga magsasaka dito sa amin sa bayan ng Lawan. Ang kuryente ninyo, balik naman, 100% okay naman ang power. Hindi naman po siya nawala kahit po medyo binahaan. May mga konting lang po, nakilag po yung linya ng kuryente doon tayo sa dumating yung mga pagbaha. Hindi na wala ng kuryente. Maraming salamat, Jory. Thank you. Thank you po Sir Danny. Magandang umaga po. Okay, good morning. Yan ho si Jory Heroleo, SDR-RFO Nauan, Oriental Mindoro. Thank you. From Oriental Mindoro, ako makakausap naman natin ito isang senior budget specialist, Ocean Watch Philippines, si Alcine Kitalik. Ito, tanungin naman natin dahil may mga pangamba baka daw ma-reenact yung 2025 budget. Budget, alamin natin, ang tanungin ng Social Watch Philippines, si Alcine Kitalik. Alcine, good morning. Si Danny Buenafe sa Ayan, sinadrop na natin sila. Good morning po Sir Danny at sa mga tagapagkinig ng Farmer Report. Masarap manood. Okay, so sinusundan naman ninyo siguro, Alcine, itong mga budget. Alam ko, period of amendments na kayo sa budget sa Senado. For now, ano ba ang mga updates ninyo? Mukha namang sabi naman nila Senator President, Senate President Joseph, mukhang malabo, unless na lang may pag-unit tayo, no? Pero tingin niya mukhang malabo yung ma-reenact yung 2025 budget. Talagang ano, tayo. Sabi po kayo, kami po, sa bayaran